Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time natin. Specific ko na yung Jeremy's TV. Anyway guys, wala na ba ito? Hindi free lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much. So topic natin yung for today's reflection. Lahat ng bagay ay may oras. Yan guys, yan ang ating pag-uusapan ngayon. Na ayon kay Haring Solomon, pagkatapos ng ma-realize o pagkatapos ng magnilay-nilay sa kanyang buhay, di ba, na kwento natin, alam naman natin, isa sa pinakamatalino, di ba, naging hari, hindi lang matalino, pinakamayaman, di ba, nung kanyang kapanahunan. So lahat ng tao, kasama na ako, kung makaharap ka ng pangarap, di ba, parang nakuha lahat ni Haring Solomon. Diba? Karamihan, pagkain, posisyon, mga kayamanan, lahat na. Name it, sabi nga, nasa kanya na ang lahat. Pero sabi niya, nung nagnilay-nilay niya, at napagtanto niya na ang lahat ng bagay pala ay may oras. Diba? May oras na pagsilang ng tao. Ibig sabihin, pag naisilang yung tao, nakatakda na rin yung kanyang kamatayan. Lahat tayo, di ba? Meron din ng mga time sa pagtatanim. Di ba? Meron time na pag-aani. Meron din time na pagluluksa. Di ba? Minsan pag namamatay tayo, may nawala sa atin, may mga nasunugan, o kung ano-ano pa mga bagay na nakakalungkot. Pero meron din namang time para sa pagsasaya. Halimbawa yung birthday, anniversary, reunion, Pasko, fiesta. So meron din yan. Lahat yan may oras. At meron din oras sa pag-iipon, di ba? Ng pera, ng kayamanan, ng kabutihan, di ba? So meron din, kung may pag-iipon, meron din paglulustay. Paglulustay ng pera, paglulustay ng buhay mo, di ba? Parang hindi mo na pinapahalagan. At meron din naman oras para sa digmaan. Nakita ng world history yan, di ba? World War I, World War II, hanggang sa panahon natin ngayon, di ba? May gera ng Ukraine, Russia, Israel, mga Hamas, at marami pang mga digmaan ng naganap. Pero meron din namang kapayapaan. So, ang ibig sabihin lang nito, sa haba-haba ng sinasabi o kinukwento na pinagnilayan nitong si Haring Solomon, ay isa lang ang kanyang tinutumbok. Ang lahat ng bagay nito ay kontrolado ng Diyos. Ito naman, di ba guys? Kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. Mapa-okasyon niya, panahon, pera, lahat. Lahat na. Bagamat binigyan tayo ng ating ng Diyos, ang amang nasa langit, binigyan tayo ng free will, di ba? Kasi nga, para, siyempre, delikata tayo, hindi para maging robot lang na kung anong gusto niya yun ang masusunod. Kaya minsan, di ba, marami tayong plano sa buhay. Marami tayong plano sa buhay. Pero at the end of the day, ang masusunod pala ay ang plano ng Diyos. Minsan, di ba, gusto mong mag-abroad para kumita ng malaking pera, may bigay sa pamilya mo, pero hindi ka nakalis na mag-abroad. Parang sa akin yun. Kasi nga, ang plano ng Diyos, hindi ka alis ng bansa at dito ka. Di ba? O kaya yung profession mo, ayaw mo naman maging doktor, naging doktor ka. Ayaw mo maging engineer, naging engineer ka. Dahil sa yun ang talagang kailangan mangyari. Kaya nakakabilib yung mga taong lumalaban, guys, ng patas. Kahit na may kakayahan silang mandaya, di ba? Hindi sila nagdaraya. Kahit na may kakayahan silang gumawa ng masama, hindi nila ginagawa yung masama. So, ibig sabihin, mas pinili nilang maging mabuting tao. Kasi napaka-important. Kaya sabi sa mga ngaral, chapter 3, verse 17, sinabi ko sa sarili ko, hatulan ng Diyos ang matuwid at ang masasamang tao dahil may tinakda siyang oras sa lahat ng bagay.
So, ibig sabihin guys, ano man ang gawin natin dito sa lupa, dahil nga may free will tayo may gustong gawin yan, binigyan tayong kalayaan ng Diyos. Hindi naman masama, mag-enjoy, di ba? Kung anong gusto mo pwede, pero wag daw natin kalimutan na may ultimate judge o talagang patas na judge, di ba? Doon sa langit, kundi wala nang iba kung hindi ang ating Panginoong Diyos, di ba? Ang ating Diyos. Kaya kung pinili mong maging masama, nasa iyo yan. Di ba? Ayaw mo gumawa ng mabuti, gusto mo, sarili mo lang intindi mo, walang problema yun. Pero, huwag mo rin kalimutan, di ba? Na kung nagpakasasa ka dito sa mundo at wala ka nang ibang inisip kundi sarili mong kapakanan, di ba? May kayamanan ka naman, ayaw mong mabigay, naging greedy ka. So, nasa iyo naman yan. Pero darating yung araw, may hangganan. Di ba? Kaya mga kung dito sa mundo, maraming naging biktima, mga salarin, di ba? Mga biktima ng injustice, biktima ng giyera, o kung ano pa mang na-scam ka, biktima ng scam, may nanloko sa'yo, di ba? Huwag kayong mag-alala kung hindi natin nakuha dito sa mundo, walang kawalayan sa langit. Meron tayong tagahatol ng patas at talagang mustisya at hindi nasusuhulan at hindi na nalulusutan, di ba? Kagaya dito, kung may pera ka, pwede mong suhulan yung judge, pwede mong bumili ng mga witness mo, ng mga tao magtatapos sa'yo, pwede yun, di ba? Pero sa langit lahat, pantay-pantay, dahil may Diyos tayong patas at makataro. Kaya nasa atin po lahat yan, na kailangan, mas piliin natin yung gumawa ng mabuti. At kahit magsaya tayo, okay lang. Huwag lang sosobra at isipin lang natin na may hangganan lang. Kaya sa kapatid natin ngayon nanonood sa akin, ikaw na may matinding karamdaman, stage 4 cancer na, bedridden na. At ganoon din sa mga pamilyang nasisira na, nawawasak ng iba't ibang problema sa kanilang relasyon. At sa pinansyal na iyong kaya. Tayo manalangin. Lord, tulungan niyo po, Lord, yung kapatid namin ngayon, pinahihirapan ng karamdaman. Stage 4 cancer na. Tinalingan na po ng doktor. Matagal ng bedridden, Lord. Sa bahay o sa ospital. Ipuin niyo po, Lord, ng iyong mapagpagaling na kamay. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman. Plusin niyo po, Lord, ang kanyang katawan para sa kanyang pamilya. Balik niyo po ang kanyang kalakasan. Wala naman pong imposible sa inyo. Ganon din po sa pamilyang nasisirap na mawawasak pa lang. Tulungan niyo po, Lord. I-bless niyo po ang kanilang pamilya na huwag nang maituloy yun. Kundi bumalik at pagbigis-bigisin niyo po muli ang kanilang pamilya. Ganon din po, Lord, sa financial na kailangan natin lahat. Lalong-lalo na, Lord, yung kapatid namin walang-wala. Ultimo pambili ng 1 kilo ng bigas, Lord. Nahihirapan pa. At meron man ang ulam, Lord. Hirap silang bumili. Pambayad sa matrikula, pambaon ng mga bata, pambili ng gamot. At yung ano-ano pa, Lord. Tulungan niyo po kami, Lord, sa kanilang mga problema. Patawarin niyo po kami sa aming pagkakasa. Malapit po kami na may pagkumbabang loob. Patawarin niyo po ang aming mga kasalanan. Tulungan niyo po kami gumawa ng mabuti, maging patas sa mundo nito. At kalimutan yung mga masamang bagay. Tulungan niyo. Kayo na po maging sentro ng buhay natin. Para lalo kami maging mabuting tao, para purihin ka at tumulong sa iyo. So lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, Espiritu Santo. Thank you very much.